Ganyan ang mga sinasabi niya. Puro ganyan. Tulungan niyo ako. Kahit anong kapalit, iligtas niyo ako. Huli ka! Bantay sa dilim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Dear Sir Jupiter, tawagin niyo na lang akong Jelay. Isa akong caregiver ng mga may sakit dito sa Pilipinas. Kadalasan ng mga alaga ko ay matatandang bedridden na. Isa sa naging alaga ko ay tawagin nating si Mama Lena. Ang kumuha sa akin ay ang kapatid niyang si Mama Laura. Sa agency kami nag-usap. Stay in lang ang kailangan namin, Jelay. Pero sa gabi ka lang naka-duty. Andun ako sa araw. Ako ang bahala sa pagbabantay kay Ate Lena pag-araw. Ako rin sa lahat ng gawaing bahay. May pumupunta weekly para maglinis at maglaba. Wala kang gagawin kung hindi magbantay kay ate sa gabi at matulog at kumain sa araw. Naku, nakakahiya naman po yun. Pwede rin po akong tumulong sa bahay. Hindi. Talagang kumuha ako ng professional na caregiver na tulad mo, natututok lang kay ate sa gabi. May iniwan naman kasing ipon yung kamamatay lang na pamangkin kong Seaman. Only child ni ate. Huh? Kamamatay lang po? Oo, last month lang. Sobrang nakakabigla nga ang mga pangyayari. Bihira makababa ng barko si Lyndon, kaya laging malungkot si ate. Kahit ang laki ng bahay na pinagawa ni Lyndon para sa kanya. Balo na kasi si ate eh. Nung una nga, doon ako pinatira ni ate. Kaso, nung nagkaapo na ako, hiniling naman ng anak ko na pumisan ako sa kanila. Kailangan kasi may kasama ang bata at ang katulong nila sa gabi pag nasa trabaho silang mag-asawa. Pareho silang nasa call center eh. Kaya ang naging kasama na lang ni ate sa bahay, yung katulong niyang si Gingging at yung mga alaga niyang pusa. Tuwang-tuwa nga siya nung umuwi si Lyndon last month. Pagkatapos, nakatanggap na lang ako ng tawag mula sa otoridad. Nasa ospital daw si ate at si Gingging at patay na raw ang pamangkin ko. Hala, ano ang nangyari sa kanila? Ang sabi ng mga nag-imbestiga, attempted robbery. Siguro kasi nga nabalita ang umuwi ang Seaman, maraming pera. Yung nagdi-deliver ng pandesal ang tumawag sa barangay. Nakita niyang tulala sa may garahe si Gingging at duguan ng damit. Nung pasukin daw ng mga tanod ang bahay, nakita nilang nakahandusay si Lyndon at isang lalaki. Parehong duguan at parehong patay na. Si Ate Lena, tulala rin gaya ni Gingging. Grabe naman. Nung eksaminin sina ate at Gingging sa ospital, wala naman silang injuries. Pero sabi ng mga doktor, parehong nasa matinding shock. Nakarecover si Gingging pagkatapos ng 3 araw. Wala siyang maalala sa nangyari. Mabuti nga nakontak ko ang pamilya niya. Inuwi nila siya sa probinsya. Si ate naman, nagtuloy ang kalagayan sa early dementia. Nakakausap, pero makikita mo, wala sa wisyo ang mga sinasabi. Aayunan mo na lang.
Opo, pamilyar naman po ako sa pakikitungo sa may demensya. Marami na po akong naalagaang ganun. Kaya talagang tulad mong may experience na ganitong hinanap ko. Kasi kung hindi, maluloka ka sa mga pinagsasasabi ni ate. May mga nakikita raw siyang kung ano-anong mga nilalang. Naku, kung hindi ko lang alam na may demensya ang kapatid ko, kahit ako matatakot. Liban po sa demensya, ano pa pong sakit niya? Yun pa nga, nung ineksamin siya sa ospital, nalamang malala na pala ang diabetes niya. Nakita rin nila na may napakalalaking nagnanaknak na mga sugat sa magkabilang paa ni ate. Kasama yun sa mga ididressing mo gabi-gabi, ha? O ano, okay ba sa'yo? Payag ka ba? Okay po. Kailan po ba ang simula? Ay, salamat. As soon as possible, kung kailan ka pwede. Kasi nag-leave lang sa trabaho na magkasunod ang manugang ko at ang anak ko para masamahan ko sa bahay si ate kahit sa gabi. Matatapos na ang leave ng anak ko. Hindi nga pala sa malaking bahay nakatira si ate. Inilipat ko siya sa apartment na walking distance lang mula sa bahay ng anak ko para mas maasikaso ko siya. Hindi ko nga lang siya maipisan sa amin kasi nakakahiya naman sa manugang ko. Tawagin mo na akong Mama Laura, ha? Si ate naman, Mama Lena. Gusto ko parang magkapamilya tayo. Sige po, maraming salamat po. Ibigay niyo po sa akin yung address ng apartment. Hindi na bago sa akin ang mag-alaga ng matandang may demensya, Sir Jupiter. Sanay din akong mag-alaga ng may mga sugat dahil sa diabetes. Kaya akala ko katulad lang din ng mga dati kong mga inalagaan, si Mama Lena. Pero noong ipinakilala ako sa kanya ni Mama Laura, kakaiba na agad ang naramdaman ko. Ate, ito si Jelay. Siya ang makakasama natin dito. Babantayan ka niya sa gabi habang wala ako. Andito pa rin naman ako sa araw. Jelay, tulungan mo ako. Hanapan mo ako ng mga pusa. Nawawala ng mga alaga ko. May dalawa ka pa, ate. Jelay, alam mo kasi, maraming pusa si ate dati. 8 yan nung lumipat siya dito last month. Ewan ko ba? Nanibago yata kaya isa-isang lumayas. 2 na lang yang naiwan. Kinakain niya lang mga pusa ko. Pag nahubos ang mga pusa ko, ako kakainin nila. Tayo! Sanay na ako sa mga may demensya, Sir Jupiter, pero ewan kung bakit kinilabutan ako sa sinabi ni Mama Lena. Kakausapin ko muna sa sala si Jelay, ate. Tungkol sa mga gagawin niya dito, ha? Nakita mo na, Jelay? Ganyan ang mga sinasabi niya. Puro ganyan. Okay lang po. Sasang-ayunan lang natin. Huwag ko kontrahin para hindi matrigger ang tantrums. Mabuti at sanay na sanay ka na. Hindi mo nga pala siya sasamahan sa loob ng kwarto ng buong gabi. Ayaw niyang may kasama kapag matutulog na siya. Basta sundin mo na lang ang gusto. Huwag mo na lang pansinin yung mga dahilan niya. Dito ka magbantay sa labas ng kwarto. Kaya naglagay ako dito ng lounging chair at side table. May saksakan dyan sa ibaba para sa cellphone charger. At ayan, may electric pan din. Mag-iiwan ako lagi ng pagkain at huwag kang mahihiyang kumain habang nagbabantay ka, ha? Mag-aalas 7, nandito na ako. Pagdating ko, pwede ka nang pumanik sa kwarto mo para matulog.
Tuwang-tuwa ako noon, Sir Jupiter, dahil yun na yata ang pinaka-maalwan sa mga naging trabaho ko. Halos walang gagawin at provided lahat. Tama nga si Mama Laura. Makwento si Mama Lena. Nung unang gabi ko, pinaupo niya ako sa tabi niya sa kama. Halika rito, Jelay. May sasabihin ako sa'yo. Sikreto nating tatlo ni Laura. Ano po yun? Alam mo ba, may nagbabantay sa akin. Mga nuno sa punso. Maliliit sila pero makapangyarihan. Mag-iingat ka. Huwag mo silang gagalitin. Kailangan kakampi mo sila. Nung pinasok kami nung walang hiyang magnanakaw, nung pinatay si Lindon, tinawag ko sila. Humingi ako ng tulong. Nuno! Mga nuno! Tulungan niyo ako! Papatayin niya ako! Ayokong mamatay! Handa ka bang magbayad ng katumbas ng tulong namin? Oo, kahit anong hingin niyo gagawin ko. Iligtas niyo lang ako. Masusunod. Pinatay nila yung magnanakaw, Jelay. Nakita namin ni Gingging. Pinatay nila. Kapag sinagip nilang buhay mo, hindi na sila hihiwalay sa'yo. Kasi, kailangan mo yung tumbasan. Kaya pagkatapos nun, hindi na sila humiwalay sa akin. Sumama sila dito. Nandito sila. Paggabi, ayaw nila ng maliwanag. Kaya dapat isasara mo ng mabuti yung mga kortina. Papatayin mong ilaw. At huwag mong bubuksan ang pinto. Kung hindi, magagalit sila sa'yo. Bubuksan mo lang ang pinto pag maliwanag na ang langit. Pag nakakubli na uli sila. Naiintindihan mo, Jelay? Opo, Mama Lena. Huwag po kayo mag-alala. Susundin ko po lahat yan. Good girl. At saka yung mga pusa, ha? Ihanap mo ako ng mga pusa. Kailangan natin ng mga pusa na kakainin nila. Sa mga nakasalamuha kong may demensya na may mga hallucinations, Sir Jupiter, hindi ganun kabuo at kadetalyado ang mga ikinikwento. Madalas confused sila at paputol-putol o salasalabat ang mga sinasabi. Pero kakaiba si Mama Lena. Parang totoong-totoo ang mga sinasabi niya kahit na alam kong na-diagnose siya na may demensya. Kinilabutan pa rin ako. Inaantok na ako, Jelay. Isara mo na ang mga kortina at patayin mo ng mga ilaw. Mga 9:00 na ng gabi nung natulog si Mama Lena. Makaraan ng ilang oras narinig kong nagpalahaw ang 2 pusa sa labas ng apartment. Parang nag-aaway o may kaaway. Pagtingin ko sa cellphone, nakita kong 12:00 na ng hating gabi. Pero hindi yun nagtagal. Nahalinhan ng katahimikan. Wala na uli akong narinig hanggang umaga. Ganun pa man, hindi nawala ang paninindig ng balahibo ko.
Laking ginhawa ko nang sumilay na ang araw sa mga bintana. Agad kong pinuntahan ang aking alaga. Mahimbing pa rin ang tulog ni Mama Lena. Good morning, Jelay. O, kumusta naman ang unang gabi mo? Wala naman po naging problema kay Mama Lena. Mabuti naman. Tinatawag ko yung mga pusa eh. Isa lang yung nakita ko. Nagtatago pa sa likod ng basurahan. Usually naman sumasalubong agad yung mga yan pag dumarating ako. Kasi nga ako ang nagpapakain sa kanila. Eh, yung isa nawawala na rin yata. Parang may kaaway po sila kagabi, narinig ko. May kakaiba akong kutob, Sir Jupiter. Kaya lumabas ako ng apartment. Pinuntahan ko kung saan yung direksyon ng narinig kong palahaw nung nakaraang gabi. Nakita kong maraming dugo sa lupa. Sanay na ako sa dugo sa pag-aalaga ng mga pasyente, pero kinilabutan ako sa nakita kong parang may kinatay sa lugar na yun. Agad kong tinawag si Mama Laura. Bakit ho kaya ang daming dugo rito? Naku! Baka may dumayong mga pusang gala at inaway sila. Mukhang malubhang naging sugat nung isa oh. Ang daming dugo nito. Baka kaya tumakas. Kaya rin siguro nagtatago yung isa pa. Kawawa naman. Sa dami ng dugo na to, nakakapagtaka na nakatakas pa yun. Naalala ko ang sinabi ni Mama Lena, Sir Jupiter, na kinakain ng mga nuno sa punso ang mga pusa. Nagsimulang umandar ang imahinasyon ko. Hindi ko gusto ang mga larawang iniluwal noon at pilit kong iwinaksi. Matutulog po muna ako, Mama Laura. Hindi ko gustong maniwala sa mga ikinwento ni Mama Lena, Sir Jupiter. Ipinaalala ko sa aking sarili na dala lang yun ng kanyang demensya. Pero sa pangalawang gabi, narinig ko uli ang palahaw ng natitirang pusa mula naman sa may likuran ng apartment. At kinaumagahan, wala na nga ang natitirang pusa ni Mama Lena. Pumunta ako sa likuran ng apartment. Ganoon uli karaming dugo ang nakita kong dumanak sa simento. Tinawag ko uli si Mama Laura. Salbahe pala mga pusang gala dito. Siguro dahil teritoryo nila ito at bagong dating itong mga pusa ni Ate Lena. Nung nawala po ba yung 6 na ibang pusa, may nakita rin kayong dugo na tulad nito? Wala po kayong narinig sa gabi? Lagi ngang may nag-aaway na pusa, naririnig ko. Akala ko naman normal lang yun pag maraming pusa. Ay naku, wag na nga tayong mag-alaga ng pusa dito. Kabaligtaran naman ng paulit-ulit na hiling sa akin ni Mama Lena. Jelay, tulungan mo ako. Hanapan mo ako ng mga pusa. Akong kakainin nila. Tayo! Opo, sige po. Mamaya, pagliwanag maghahanap ako.
Sinangayunan ko lang ang alaga ko sa tuwing nakikiusap sa akin pero hindi ko naman ginawa, Sir Jupiter. Anuman yung kinahinatnan ng mga pusang alaga niya, ayokong mangyari pa sa ibang pusa. Pero may napansin ako, Sir Jupiter. Magmula nung mawala yung 2 pusa, yung mga sugat ni Mama Lena sa magkabilang paa, ang bilis lumaki at lumalim. Gabi-gabi ko naman yung nililinis, nilalagyan ng gamot at pinapalitan ng dressing. Pero tuwing umaga, nakikita kong nagnanaknak. Laging puno ng nana, parang nabubulok yung laman. At ang baho, parang amoy ng naaagnas na laman. Mama Laura, yung mga sugat ni Mama Lena, kailangan makita ng doktor niya. Lumalala eh. Nako, ganun ba? Ite-text ko ang sekretarya ni Doc para bigyan tayo ng priority sa appointment. Nakaschedule na dapat kaming pumunta sa doktor ni Mama Lena, Sir Jupiter. Pero may nangyari nung gabi bago ang appointment namin. Habang nagbabantay ako sa labas ng kwarto, may narinig akong mga tunog mula sa loob. Sa kabila ng bilin ni na Mama Laura at Mama Lena na huwag kong bubuksan ang pinto ng kwarto sa gabi, hindi ko natiis na hindi i-check ang aking alaga. Pumasok ako sa madilim na kwarto, dala ang aking cellphone. Sa liwanag lang ng cellphone, nakita ko ang parang naglalakihang mga daga na nakakulumpun sa mga sugat ni Mama Lena sa magkabilang paa. Si Mama Lena ay nakadilat na parang tulala, nakatingin sa kisame. Nang hilakbot ako, Sir Jupiter, gusto kong magsisigaw pero nawalan ako ng boses. Nagsilingon sa akin ang mga parang daga. Nagsitayo sila. Hindi pala sila daga. Para silang maliliit na tao na nababalutan ng makapal na buhok ang buong katawan. Mabalasik ang kanilang mga mata at sabay-sabay silang umangil sa akin. Nakita ko ang matatalas nilang mga ngipin. Napaatras ako palabas uli ng pinto, Sir Jupiter. Siya namang pagkarinig ko ng parang may nabasag mula sa may kusina. Paatras pa rin ang lakad ko. Nakatuon ang aking mga mata sa bukas na pinto ng kwarto ni Mama Lena. Biglang may sumunggab sa akin mula sa likuran, sabay takip sa aking bibig. Huli ka! Sa mga sandaling yun, naalala ko na walang grills ang apartment, Sir Jupiter. Nakasarama ng mga bintana sa gabi ay mabubuksan yun kung babasagin ang salamin at maaaring makapasok ang tao. Gusto ko na noong sabihin yun kay Mama Laura pero lagi kong nakakalimutan. Sising-sisi ako kung bakit hindi ko nasabi. O relax lang. Huwag ka nang manlaban at lalo ka lang masasaktan. Nanlaban ako, Sir Jupiter. Ginamit ko lang lahat ng aking lakas pero mas malakas siya. Kahit anong gawin ko, hindi ako makawala. Dinala niya ako sa may dining table at isinubsob ang ulo ko doon. Naramdaman kong hinuhubaran niya ako ng panloob mula sa likuran. Kaharap ko ang pinto ng silid ni Mama Lena. Naaaninag ko sa dilim ang mga maliliit na porma ng mga tinawag niyang nuno. Nuno, tulungan niyo ako. Iligtas niyo ako. Kahit anong kapalit, tulungan niyo ako. Masol
Susunod. Nakakakilabot ang mga hiyaw nung magnanakaw, Sir Jupiter. Hindi ko na nagawang tingnan kung ano ang nangyayari sa kanya. Tumakbo na ako papalabas ng bahay, papalabas ng gate. Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay! Magnanakaw! Magnanakaw! Tulungan niyo kami! Umabot ako hanggang sa kanto kung saan may bukas na tindahan. Nung dinulugan na ako ng mga tao ay saka raw ako nawalan ng malay. Ang sabi nila, Sir Jupiter, maraming kalmot sa mukha yung magnanakaw nung nakitang patay na sa apartment. At mukhang tumama raw ang ulo sa gilid ng mesa na nara. Wala raw akong maisagot nung tinatanong ako kung ano ang nangyari. Ang naging konklusyon ng lahat ay in shock ako. At inakala nilang kinalmot at itinulak ko yung magnanakaw kaya tumama ang ulo sa mesa. Ang totoo, Sir Jupiter, kahit in shock ako ay malinaw sa akin ang mga nangyari. Hindi ko lang maikwento dahil siguradong walang maniniwala sa akin. Natagpuan na ring walang buhay si Mama Lena. Ang official na cause of death ay cardiac arrest. Hanggang ngayon ay parang nakikita ko pa ang mga maliliit na mga nilalang na lumalapa sa mga sugat sa kanyang mga paa. I'm so sorry sa nangyari, Jelay. Maraming salamat sa kahit sandali mong pag-aalaga kay ate. Alam kong hindi sapat itong pabonus ko katapat ng dinanas mo. Pero sana makatulong ito sa'yo. Malaking halaga ang binigay sa akin ni Mama Laura, Sir Jupiter. Sapat para makapagpahinga ako mula sa pagiging caregiver ng ilang buwan. Kinailangan ko munang iproseso ang mga naganap. Akala ko tapos na ang lahat nung naputol ang koneksyon ko sa pamilya ni Mama Lena. Pero nung bumalik ako dito sa dati kong boarding house, hindi ako makatulog sa gabi kapag may kahit kaunting liwanag. Alumpihit ako sa kama. Parang may maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat sa buong katawan. Napilitan akong lumipat sa kwartong pang-isahan at binilahan ko ng blackout curtains ang mga bintana. Saka lang ako nakatulog sa gabi. Pero hindi pa rin mahimbing ang tulog ko. Gabi-gabi nagigising ako sa palahaw ng mga pusa. Marami rin kasing alaga na pusa ang landlady namin. Tulad ng nangyari sa apartment, isa-isa ring nawala ang mga pusa ng aming landlady. At tulad din sa nangyari kina Mama Lena, sa tuwing may nawawalang pusa ay may nakikita akong sariwang dugo sa lupa sa labas ng bahay kinaumagahan. Minsan akong humingi ng tulong sa mga nilalang na yun. Kung ano man sila at sinagip nila ang buhay ko. Ngayon tulad ng sinabi ni Mama Lena, hindi nila ako hinihiwalayan. Wala pa rin akong pinagkikwentuhan nito, Sir Jupiter, kundi ikaw at ang mga tagapakinig ng kwentong takip silim.
Kapag kasi sinabi ko ito sa mga nakakakilala sa akin, malamang ay maparatangan akong baliw. Kapag nangyari yun, wala nang kukuha sa akin bilang caregiver. Sa dami na ng napakinggan mo at ng listeners mo na kababalaghan, posibleng kayo lang ang maniwala sa akin. Hindi pa nauubos ang mga pusa dito sa boarding house dahil patuloy na nag-aampon ng mga pusang gala ang landlady namin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sakaling maubos ang mga pusa dito. Buhay ko na ba ang nakataya? Hope for the best for me, Sir Jupiter. Maraming salamat po. At syempre, hindi po matatapos ang isang episode kung wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Lani Gagarin, Arnel Cadaraw-Hiron, Jay Rodman, Alan Moreno, Ana Rose Concepcion, Estrella Jimenez, Ana Marie Flores, Men Ramos, Jen Cruz at kay George Abesames. Basahin naman natin ang ilan sa mga gandang comment mula kina Ana Rose Concepcion at Irian Canoy. Sabi ni Ana, "Hi mga KT! Isang buwan pa lang akong nakikinig sa channel niyo, Sir Jupiter, pero ang ganda lagi ng mga nilalabas na story. Kaya nawiwidi akong makinig. Nakikinig ako habang ginagawa ang mga gawaing bahay. At pa-shoutout na rin sa pogi kong best friend na si Randel Concepcion na kasama kong nakikinig sa channel na to. More story to come." Sabi naman ni Arian, "Hello and good day everyone at sa bumubuo ng kwentong Takip Silim. Isa ako sa laging nag-aabang ng inyong mga kwento kahit anong busy ko sa trabaho. Hindi kumpleto ang araw ko pag hindi ko mapakinggan ang upload nyo araw-araw. Maraming salamat po mga ka-KT at pa-shoutout daw sa mother niya na si Regina Gulios." Sa mga hindi nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.